Hello, Blessed Day Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Aside from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Good morning, Church of God. The Church of God shall say, Hallelujah! 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 Magsitayo na po tayo. Sama-sama nating purihin ang ating Panginoon at Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! We honor you, God, in this place, Panginoon. Hallelujah! 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 We exalt you, God. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Come on, church, let's clap our hands to our God. Hallelujah! Worthy, 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 most deserving of our praises. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Come on, church. Today is the day that the Lord has made, and let us sing new songs to our God. Hallelujah. Let's clap our hands to God. Your name on high. Lord, I love
sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Hallelujah, God. We lift your name on high and we give you praise, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Oh, Lord, I lift your name on high. Praise to God. We give thanks to your name, O God, for your name is good and all that you do is good, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, and let's give God a big round of applause. Hallelujah. Hallelujah. You're worthy, God. You're worthy, God. You're worthy, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, setting aside any distraction today, Panginoon, O God. We came in this place, Panginoon, bringing you our hearts, O God, and telling you, Panginoon, that in the midst of all of these things, O God, we are able to see your goodness. For you have remained faithful, Panginoon.
despite of this unfaithful world we are living in. Salamat, Panginoon. And we just pray, oh God, as a church, that we may be able to experience your presence today. Hallelujah. For in the Word of God, it says in 2 Corinthians 3 verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Malaya ang mga anak mo, Panginoon. Malaya ang mga anak mo, Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Wherever, church, the Spirit of the God is, there is freedom, there is victory, there is healing, and miracle can happen right here in this place. For the Spirit of the God dwells in this place. Oh, hallelujah. 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 Church, let's declare the goodness of God in this place. Come on. Hallelujah. We honor you in this place, Panginoon. We exalt you, O God. We exalt your name, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, have your way. Oh, come fill this place today as we sing our hearts to you, oh God. Our deliverer, our hope, our Redeemer, there is restoration in your name. Spirit of God, come hear us, Lord, as we bow down to your name, oh God. Atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. Atmosphere is changing now. With whole conviction we sing, the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh, Holy Spirit, have your way. Let's sing the song with conviction. The atmosphere is changing now,
is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. We need your presence, God. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Hear us in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Oh, your kingdom come, your will be done. Hear us in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Oh, your kingdom come, your will be done. Hear us in heaven. Oh, burning God, come, Holy Spirit, have your way. We worship you, we honor your name, oh God. And every knee will bow, and every tongue shall confess that you are Lord, oh God. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The Spirit of God is in this place. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. Let's declare one more.
A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Hallelujah, God. Thank you for your presence in this place, Panginoon. We give you our hearts, O God, worshiping the King of Kings, the Lord of Lords, the God who saved us. Hallelujah. Jesus, the most wonderful name of all names. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You live the lowly one. Be exalted. Come on, church. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You live the lowly one. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness. My God, that is who you are. We believe you are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness. My God, that is who you are. 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 Let's sing the
song to our God. You are a way maker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's declare in this place that God is the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We praise your name, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We sing to our God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah, hallelujah. Let's shout, hallelujah, hallelujah. Praise your name, oh God. Praise your name, oh God. Hallelujah. Well, thank you, God, for you have allowed your presence to be in this place today, Panginoon. And as we sing, Panginoon, we sang those songs, Panginoon, we believe and we have faith, Panginoon, for you have said in your word, Panginoon, that we can never please you, Panginoon, without faith, oh God. So in all of these things, Panginoon, that we do, we put our faith in you, oh God. Thank you, God, for we can freely throw all of our cares, anxieties, Panginoon, and problems on you, Panginoon. For we believe that you always hear us and that you are with us and that you care for us, Panginoon. We honor you in this place, oh God. And as your word, Panginoon, be preached in this place, Panginoon, anoint your servant, Panginoon. Allow her, Panginoon, to speak all the things, Panginoon, na nais yung marinig ng inyong mga anak, oh God. That we may be able to see miracles of lives being changed, Panginoon. We praise you, we honor you, we glorify you in this place, and we pray and give thanks in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Purihin ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Pwede po bang ibigay natin yung pinakamalakas na palakpak? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Pwede po bang pakisabi mo sa katabi mo, you are so blessed. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, tagumpay na nakarating sa kanyang tahanan sa umagang ito. Amen. Dahil sa Lord yan. Amen. Maring kanina may pumipigil sa atin. Tama po ba? May pumipigil na huwag tayong pumunta ng church. Pero salamat sa Lord. Dahil higit na makapangyarihan ang nasa sa atin. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Glory to your name. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, O God, sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, na lagi kang naririyan. Salamat, dakilang Diyos, dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, ito yung kalakasan namin. Ito yung katagumpayan namin, Panginoon. Dahil sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Kaya't patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, Panginoon, sapagkat ikaw ay napakabuti
napakadakila, at ikaw ay banal magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name. Glory to your name. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Tunay, Lord God, na dinadalangin namin, Panginoon, yung presensya. Hinihiling po namin, Panginoon, na ikaw ang maranasan namin at punuin mo po ang lugar na ito, Panginoon, ng iyong presensya. Punuin mo po ang puso namin, Panginoon, ng kauhawan, Panginoon, na habang kami nakikinig, Panginoon, na patuloy, Lord, na ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitaas ng higit sa lahat. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong presensya. Thank you, Holy Spirit, for your presence sa aming mga buhay. Salamat po, God. Without you, Lord, wala kami magagawa, Panginoon. Wala kami magagawa. Kaya, Lord, kailangan ka namin sa buhay namin. Kaya salamat po, Lord God, sa patuloy na pagkilos mo. At salamat din po, Panginoon, na sa bawat anak mo na naririto, Panginoon. Ano man yung katanungan, ano man yung kanilang mga kahilingan, Panginoon. Lord, tutugunin mo ito. Sasagutin mo ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Kaya hindi po, Lord God, bilang lingkod mo, Panginoon, gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Lord God, na ito'y patuloy na maranasan namin ang iyong presensya. Thank you, Father God. We glorify your name, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Ang pag-aaralan po natin, yan, nakalagay na. Turning point. Yan. Nakailang beses na po ba tayong magkaroon ng turning point sa buhay natin? Diba? Maraming beses na, maaring dumarating pa rin sa atin yung sa buhay natin, yung bang hirap tayong magdesisyon kung dapat ba akong bumalik na o hindi pa rin. Amen? Kaya napakahalaga po nung yung mga magiging desisyon natin sa buhay. Tama po? Kaya nga po dito, ang babasahin po natin na scripture, Isaiah chapter 6, verse 5. Ang sabi po rito, sinabi ko, nakakaawa ako. Nakakaawa ako. Tiyak na mapapahamak ako. Dahil ako'y may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din, ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. Hallelujah. Amen. Ito po yung sinabi ni Isaiah, kung bakit niya sinabi yung bagay nito. Na yung sinasabi niya na nakakaawa ako. Bakit niya nasabi sa sarili niya na bilang isang propeta. Amen? Kung bagay parang isipin natin na prophet siya yung tagapaghayag ng salita ng ating Panginoon, kung ano yung nais na ihayag ng ating Diyos sa pamamagitan ng propeta, like Isaiah, is talagang siya yung gagamitin ng Lord sa buhay ng mga tao upang maipadala niya yung kanyang mensahe sa mga tao. Amen? Lalo na kapag yung magbibigay na ng warning sa buhay natin. Kung ano yung sitwasyon natin, kung ano yun. Pero dito po, sa pag-aaralan po natin, na binabanggit dito na si King Uzziah. Amen? Dito yung pagkamatay ni King Uzziah. Kaya ang buhay po ni King Uzziah, ito'y matatagpuan po natin dun sa 2 Chronicles chapter 26, pero hindi na po natin babasahin yung na yan. Amen? Yan. Kaya nga po dito, si King Uzziah is ginawa siyang hari sa Judah. Ma'am? Sabi nga, yung pagiging hari, hindi madali. Lalo na ngayon, malapit na naman yung botohan, di ba? Maglalagay na naman tayo uli ng mapipili na naman tayo ng magiging hari. Amen? Kaya ipag-pray po natin na talagang yung ipapalit is talagang nandoon na merong puso sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po si King Uzziah, sabi nga,
Nung maglingkod siya sa Diyos, siya'y 16 na taong gulang lamang. Isipin po natin na yung 16 na taong gulang, di ba? Parang ano pa to eh, parang marami pang hinahanap, marami pang kailangan maunawaan. Pero dito, sabi nga, 16 na taong gulang, 16 years old lang siya nung siya ay naging hari. Diba? Kaya nga po yun ang doon nagsimula si King Uzziah. At yung paghahari niya sa Jerusalem is umabot ito ng 52 years. Wow! Napakatagal po, no? Ang tagal po ng Kasi si King Uzziah, sabi nga dito, siya'y naging kalugod-lugod kay Yahweh. Tulad ng hari na kanyang pinalitan. Amen? At ang isang napakaganda pa po dito, sa buhay ni King Uzziah, meron siyang isang prophet na merong umaalalay sa kanya, merong gumagabay sa kanya habang siya ay hari. Hari ng Judah. Amen? Kaya nga po kaya nga sabi po dito, habang nabubuhay siya, si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpala siya ng Diyos. Nandun yung yung pag meron pong isang tao o isang leader na gumaguide sa atin, na talagang nagpupush sa atin para makapamuhay tayo ng may takot at katapatan sa ating Diyos. Kaya sabi nga po dito, is talagang pinagpala siya ng Diyos. Ito po yung buhay ni King Uzziah. Kaya po, ang buhay niya ay talagang kumbaga sa tingin ng mga tao sa kanya, sa Jerusalem, is siya'y hero. Talagang napakarami niyang nagawa, napakarami niyang naitulong, yung sa panahon na siya'y hari. Kaya nga, dito, mababasa po natin, na nandahil naging tanyag si King Uzziah nandahil sa tulong na nagbumula sa ating Diyos. Amen? Sa tulong ng ating Diyos, kaya siya ay naging tanyag at naging makapangyarihan. Amen? Parang ang susi ng kanyang katagumpayan is walang iba kundi ang Diyos na tumutulong sa kanya. Amen? Pero dumating yung time na si King Uzziah, sabi niya, doon sa verse 16, sabi niya, subalit nang maging makapangyarihan si Uzziah, naging palalo siya. Amen? Nakakalungkot po, no? Naging maganda yung naging pamumuno niya bilang hari, pero dumating ang time na dahil doon sa kapangyarihan, dahil doon sa katanyagan, is naging palalo. Yun po yung yun yung time ng pagbagsak ni King Uzziah bilang hari. Amen? Kaya nga po siya ay dahil sa pagbagsak niya, dahil doon sa paglapastangan niya sa Diyos, hindi niya pagsunod. Amen? Na nakita niya na makapangyarihan siya, sinuway niya yung mga kailangan na gawin ng iba is talagang ginawa niya. Amen? Kaya nga siya ay nagkaroon ng ketong. Diba? Pagka sinabing ketong, nagkaroon ka ng karamdaman na gano'n, yung po lalayuan ka ng mga tao. Ayaw kang lapitan. Amen? Kaya sabi pagkaketong is ito ay marumi. Amen? Hindi dapat lapitan. Kaya pagka sinabing makasalanan, is ayaw nilang pakisamahan. Amen? Hallelujah. Yan po yung naging buhay ni Kaya nung time na to, na si Isaiah, siya po yung prophet. Amen? Nung time na yon, na talagang nakita niya kung ano yung mga nagawa ni King Uzziah na habang siya yung nagahari. Pero dumating yung time na siya nga ay bumagsak, biglang nawala, nakadepende sila, umasa sila, pero nandun nga na sila'y nagkaroon ng matinding kalungkutan dahil sa kanilang hari na inaasahan. Pero yun, si King Isaiah is nakaranas siya ng alam niyo po yung pagka yung taong inaasahan mo o yung taong sinasandalan mo, biglang nawala, inaasahan mo sa buhay mo, biglang nawala. Diba? Matinding kalungkutan. Nagtatanong tayo, paano na? Ano na yung mangyayari? Paano na kapag nawala siya?
Amen? Kaya ito yung time na talagang si Isaiah is nagkaroon ng kalungkutan, kaguluhan sa kanyang kaisipan. Kaya nga, paano na to nawala na yung hari? Sabi niya ganyan. Pero yun nga, ito yung time na talagang bagsak ang kanyang ang kanyang buhay, yung kanyang kaisipan, maraming katanungan. Dito rin sa buhay natin, nagtatanong din tayo sa sarili natin, paano na? Wala na akong trabaho, wala na akong maaaring asawa, sumandal ka, umasa ka ng gusto sa asawa, paano pag dumating? Di ba? Darating naman tayo lahat doon sa pagkakataon na yun sa buhay natin. Paano pag wala na siya? Amen? Yan yung mga tanong natin. Dumarating tayo doon sa buhay na ito, maaaring sa pagdating natin doon sa mga downtime ng buhay natin. Ito po yung maaari kang, sabi nga, pwedeng mangyari sa buhay natin na mag-grow o pwedeng lalong maging magulo ang buhay natin. Amen? Kaya nga, paano ang gagawin? Diba? Kapag kalimbawang dumating yung time na kasi madalas sa buhay natin, hindi natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin dahil meron tayong higit na tinitingnan. Maaari yung tinitingnan natin, yung magandang trabaho natin, malaking sweldo, maaring malaki ang pera natin sa bangko. Maaring ito yung mga tinitingnan natin. O kaya tao. Amen? Kaya nga, yung dumidepende tayo sa mga bagay dito sa mundong ito. Paano kung mawala ito? Pero ang gusto ng Panginoon, pag dumating yung time na yun, gusto ng Panginoon, yung bang kunin niya yung attention natin. Kunin niya yung attention natin kapag dumating sa buhay natin yung mga bagay na yun. Amen? Huwag lang tayo maging maramdaman natin na secure na tayo kasi okay na ako sa buhay. Ito na yung buhay ko. Magaling yung magaling yung leader ko. Magaling ang asawa ko. Magaling yung lahat ng mga tao na nasa paligid natin. Maayos lahat katulad ng nangyari kay Isaiah. Amen? Kaya nung time na yun, na siya'y nakaranas ng akala niya wala nang pag-asa. Akala niya, wala na yung hari, wala na talaga. Amen? Pero habang siyang dumadaan doon sa mga pagkakataon ng buhay niyang yun, amen? Sabi niya po doon sabi niya, noong taon na mamatay si Haring Uzziah, nakita ko si Yahweh. Doon sa panahon na tayo ay down sa buhay. Amen? Yung panahon na down tayo sa buhay. Sabi nga, ano yung mga kailangan natin gawin sa buhay natin kapag dumadaan tayo dito? Una, we need to see what Isaiah saw. Amen? Kailangan makita natin. Sabi nga, naisulat ito, hindi para basahin lang natin, kung hindi, yung nais ng Panginoon, makita rin natin kung ano ang nakita na Isaiah. Amen? Kaya sabi niya, nakita ko si Yahweh. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Amen? Ito yung nakita niya. Nakita niya habang dumadaan siya doon sa panahon ng kanyang kalungkutan na wala ng pag-asa yung lahat ng mga tao doon sa Jerusalem. Kaya po, siya ay nakareceive ng pangitain. Nagpakita ang Panginoon sa kanya. Unang nakita niya, he saw God's position. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mayroong hari ng langit at ng lupa. Ito yung nakita ni Isaiah, yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya parang namatay yung hari, pero akala niya wala na. Pero ang Diyos nandiyan pa rin. Yun ang nakita niya. He saw the Lord in all His glory. Amen? Kapag dumadaan tayo sa buhay natin na ganoon ang sitwasyon natin. Amen? Madalas,
Nabubulag tayo ng mga nabubulag tayo ng mga sitwasyon natin. Hindi natin makita yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero dito, nakita ni Isaiah na yung isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naalala ko po nung ako'y bago pa lamang Kristiyano, talagang sobrang namangha ako. Namangha ako na siyempre po, ang buhay ko noon is talagang, sabi nga, walang direksyon ang buhay ko. Pero nang makilala ko ang Panginoon at nabasa ko yung Isaiah chapter 66 verse 1. Ang sabi dito, wala lang po kasi dyan Isaiah chapter 66 verse 1, sabi niyang ganyan ang kalangitan ay ang trono ng Diyos. At ang lupa ay siyang tungtungan ng kanyang mga paa. Wow! Nakita ko kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan. Ito palang lupa na ito na tinutungtungan natin, itong tinitirhan ng lahat ng mga tao, ay tungtungan lamang ng paa ng Diyos, ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya minsan po, iniisip natin na wala ng pag-asa. Pero alalahanin natin, ano man yung maging sitwasyon, mapalitan man yung hari, God is in control. Nandiyan pa rin ang Panginoon. Amen? Kontrolado niya ang lahat. Kaya ito yung ito yung nakita ni Isaiah. Na kailangan na makita rin natin. Na ano man yung sitwasyon natin, ang Diyos nandiyan palagi. Amen? Magulo man yung sitwasyon natin sa buhay, pero sabi ng Lord, ano man yung sitwasyon natin, kaya niyang paglakip-lakipin ang lahat ng ito. Amen? Kaya niyang, yung parang ang gulo, pero kaya niyang ayusin. Dahil siya yung Diyos na may control sa lahat ng bagay. Amen? Kaya nga, minsan, dumadaing tayo, nahihirapan tayo, pero kailangan makita natin na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nasa sa atin. Amen? Kaya nga sabi, lahat ng mga bagay na nararanasan natin, mga pagsubok sa buhay, ito ay panandalian lamang. Amen? Ito ay panandalian lamang na mararanasan natin. Amen? Kaya po, tuloy-tuloy lang tayo. At ano pa yung nakita ni Isaiah? He saw God's personality. Sabi niya, doon sa verse 2, may mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. At sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh, o holy, holy, holy. Sabi niya, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Nakita niya to. Ultimo yung mga anghel na nandoon is talagang hindi makaharap sa isang Diyos na banal. Amen? Kaya nga ito po yung nakita ni Isaiah. Amen? Sabi niya, meron siyang mabuting hari, but the Lord was holy God. Amen? Merong mabuting hari, pero merong isang Diyos na banal. Amen? Kaya nga sabi niya, talagang ang lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. He deserved the highest praise. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, ang ating Diyos, yung kanyang personalidad is banal. Amen? Ito yung personalidad ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Our duty before the Lord is to honor His holy nature by living holy lives before Him. Ito yung duty natin. Sa harapan ng Diyos, na tayo ay mamuhay na isang banal. Amen? Kaya sinasabi, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa sanlibutan ito. Amen? Mahirap po pagka nakiayon pa tayo Hindi na tayo kasama dun. Hindi na tayo kasama dun. Amen? And we are to recognize His right to glory by giving Him the glory for everything in our lives. Sa lahat ng meron tayo, hindi ito dahil sa galing natin, kung hindi dahil sa tulong at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin.
Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi nga, pagka naunawaan natin na yung personalidad ng ating Diyos, amen? Kaya sabi nga, ano man yung ginagawa natin, kumakain man tayo, umiinom man tayo, ibigay natin yung pinakamataas na papuri sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, patuloy nating purihin ang ating dakilang Diyos. Yan po yung yung nakita ni Isaiah. And he saw God's presence. Sabi niya po that we are told that the house was filled with smoke. Amen? Sabi niya sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig habang sila'y nagpupuri sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Kaya yung usok na yun, yung smoke na yun, ito yung nagsisimbolo ng presensya, yung presence of God. Nandoon na nakita ni Isaiah. Amen? Sabi nga, nawala yung kanyang hari, pero ang Diyos ay nandiyan pa rin. Amen? Diba? May pangako ang Diyos sa buhay natin. Mawala man yung maraming bagay, yung mahahalagang bagay sa buhay natin. Pero ang Diyos, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yung presensya niya laging nasa sa atin. Amen? Kaya nga lahat ng mga nararanasan natin, alam ng Diyos lahat ng ito. Amen? Dahil ang presensya ng ating Panginoon, at huwag nating kakalimutan ito. Sabi nga, if we are saved, we are never be alone. Amen? Kapag nasa Lord ka na Amen? Kahit na doon sa panahon na tayo ay nanlulupaypay o bumabagsak sa buhay natin, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Hallelujah. And number 2, we need to sense what Isaiah sensed. Yung naramdaman? Ano yung naramdaman ni Isaiah habang habang kaharap niya ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Habang nakikita niya. Amen? Kaya sabi niya, he sensed his own condition. Sabi niya doon sa verse 5, sabi niya, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya nga nung makita niya ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung presensya niya, yung katauhan ng ating Diyos, na-realize niya, meron siyang problema sa puso. Amen? Nung bago pa lang tayong mananampalataya, o nung simula pa lamang, ako po, ito yung naranasan ko sa buhay ko noon, nung makilala ko ang Panginoon. Talagang nakita ko kung gaano na ako isang makasalanan. Pero nung makita ko yung kondisyon ng aking buhay, talagang nandoon na talagang nasabi ko sa sarili ko na ako ay isang makasalanan. Amen? Ito po yung ito yung gusto ng ating Panginoon. Kapag tayo nararanasan natin na malapit ang Diyos sa buhay natin, lalo natin nakikita yung sarili natin sa harap ng Diyos. Nakikita natin kung anong kalagayan ng puso natin. Merong laging resulta na kapag ang ating Diyos ay malapit sa atin. Parang katulad halimbawa, di ba? Kapag nasa loob tayo ng bahay, yung mga gamit natin, yung sarili natin, pag nag-aayos tayo, talagang ito lang ang nakikita natin. Pero once na lumabas ka, sa liwanag, sa may sikat ng araw, nakikita mo, ay, ganito pala yung itsura nito. Ay, ganito na pala. Di po ba? Meron po tayo na experience sa ganon? Example, ito madalas po May plato tayo sa loob ng bahay. Hinuhugasan natin, araw-araw, alam natin malinis. Pero pag nilagay pala natin sa labas, dinala natin sa labas, ay bakit ganito tong itsura, ganito na pala kadumi? Hindi ko pala talaga nalilinis na maigi. Parang ganon din po sa buhay natin. Kapag na-expose tayo
o naharap tayo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang presensya niya naranasan natin. Ito yung naranasan ni Isaiah, na talagang nakita niya na siya ay isang makasalanan, na siya ay marumi sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi niya, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. Amen? Kaya sabi po doon sa Matthew chapter 5 verse 3, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya sabi, mapalad ang mga taong inaamin na siya isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ito rin po yung nais ng Panginoon. Nung makita ni Isaiah, nung maharap siya doon sa pangitain, nakita niya, kaawa-awa ang aking kalagayan sa harapan ng Diyos. Ganon din yung naranasan ni Peter nung makaharap niya ang Panginoon. Nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos na nasabi niya rin sa sarili niya, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nakita niya yung sarili niya sa harapan ng Panginoong Hesus na isang makasalanan. Amen? Kaya nga si Job din, naranasan niya rin yun. Na kung papaano na si Job, na sinasabi niya na siya'y walang anumang kasalanan na nagawa. Pero nung kaharap niya na, nasa presensya na siya ng Diyos at nakaharap niya ang Diyos, nakausap niya, nasabi niya na talagang nakakahiya, sabi niya. Kaya ako'y nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ito yung nasabi niya. Ito rin yung nais ng Panginoon. Amen? Kaya nga, doon sa susunod po is, He sends His own cleansing. Pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin, may dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, hinipo nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Amen? Kung isipin natin, baga ilalapat sa ating bibig, di ba? Kaya po ang anumang kasalanan natin, kayang ipagpatawad ng ating Diyos. Tama po? Kapag hinipo ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, amen? Kaya niyang linisin, kaya niyang alisin lahat ng kasalanan sa buhay natin. Amen? The first thing God does is to remove that which will hold you away from Him. Kasi kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Tama po? Yun ang naghihiwalay sa atin, sa ating Diyos. Kaya nga doon sa verse John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen? Kaya sabi niya, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, kailangan lang po aminin natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Si Isaiah nga, prophet, isipin natin, paano pa kaya tayo sa harapan ng Diyos? Amen? Yun lamang kailangan na aminin natin, pero ang ating Diyos, siya'y mapagpatawad na Diyos. Amen? And number 3, we need to say what Isaiah said. Pagkatapos siyang nilinis, pagkatapos niyang nakita ang kapangyarihan ng Diyos, ano yung nasabi niya? Alam niyo po, nung makakilala ko sa Panginoon, nung ako'y naging Kristiyano, nasabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ngayon lang? Alam niyo po yun? Ba't ngayon lang? Nasabi ko pa nga, sana hindi ko na nagawa ito mga to. Sana hindi ko na, yung po mga ganon sa buhay natin. Bakit ngayon lang? Amen? Kaya nga dito po, nung maranasan ni Isaiah to, ang sabi niya, sa verse 8, pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Amen? He said, I am available. Amen? Naranasan na natin, pinatawad tayo ng Panginoon, nilinis na tayo, naranasan natin, nakita natin yung kanyang kapangyarihan,
At masasabi natin, Lord, narito ko. I-send mo ako, Panginoon. I-send mo po ako. Kaya masasabi natin, sa panahon ng ating mga downtime sa buhay, masasabi natin, it is over. Tama na to. Tama na yung pagmumukmok, tama na yung mga bagay sa buhay na. Kasi pagka nandun tayo sa panahon na tayo ay bagsak sa buhay, ito yung mga time na hindi ka available. Tama? Hindi ka pwede sa lahat ng bagay. Tama po? Lalo na sa Panginoon, wala tayong panahon. Pero kailangan lang po natin sa panahong iyon. Amen? Kapag narinig natin, sabi nga, yung panahon na down tayo, halos hindi natin marinig yung tinig ng Panginoon. Parang sinasabi natin, Lord, nasaan ka na? Pero ito, naranasan ni Isaiah, nung makita niya yung kapangyarihan, maranasan niya ang presensya ng Panginoon, at siya'y pinatawad, narinig niya yung tinig ng Diyos. Narinig niya. Amen? Sabi niya, narinig ko ang tinig ng Panginoon. At nagtatanong, sino ang susuguin ko? Sino ang susuguin ko? Amen? Kaya nga, as soon as Isaiah gets his heart clean, he heard the call of the Lord Jesus. Amen? Ang kailangan lang po, maging handa tayo na handa na natin paglingkuran ng Panginoon pagkatapos nating naranasan yung mga bagay na sa buhay natin. Sabihin natin, Lord, ready na ako. Ready na ako. Amen? We need to submit, surrender, and sacrifice. Kailangan natin kaya sabi, wag na tayong makiayon sa mundong ito. Amen? Kasi hindi natin makikita kung ano yung kalooban ng Panginoon habang tayo nakikiayon sa mundong ito. Hindi natin makikita kung ano yung mga bagay na pwedeng makapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Amen? Kaya yung sinasabi ng ating Panginoon, na ihandog natin yung ating sarili na isang banal, amen, buhay, sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At sasabihin natin, Lord, nandito ako. He said, I am agreeable. Send me, Lord. Send me. Amen? Ito yung panahon na sasabihin na natin, send me. Kaya nga po dito sa ating merong isang illustration, gagamitin ko to, yung ginamit ni Pastor Andy, na merong isang matanda, ito yung pangalan niya is Ama. Yan po yung kanyang pangalan. Amen? Nung siya'y nagkasakit, 83 years old, nagkasakit siya, and then ipinanalangin siya, at siya'y tumanggap sa Panginoon. Talagang nandoon na naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay gumaling. At nung dumating siya doon sa edad na panahon na siya ay gumaling, 90 years old, yan, siya ay nagpagamit sa Panginoon. Imagine po natin, 83 years old, nung makakilala siya sa Panginoon, pero hindi niya sinayang yung panahon na yung natitirang buhay niya. Kaya nung 83 years old, nagkasakit siya, yung panahon na yon, nagpagaling siya. Kaya nung 90 years old siya, hanggang 104 years old, is buong Nepal, na kung saan nandoon siya, lahat ng mga tao doon, binahagi na niya ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nagtatanong ang Panginoon, sino? Sino ang ipapadala? Sino yung isisend? Sino yung makakasama natin? Sabi ng Panginoon. Kaya nga po dito, di ba? Itong buhay na ito, sabihin natin, matanda na ako, hindi na ako pwede. Pero hindi po. Kapag naranasan natin, yung kapangyarihan, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos, naranasan natin, sasabihin natin, Lord, send me. Send me. Kung ano man yung mga downtime sa buhay natin, sabihin natin, it is over. Tama na to. Tama na to. Amen? Merong plano ang Panginoon sa buhay natin. Meron siyang gustong gawin. Gusto niya tayong gamitin.
para maabot ang maraming kaluluwa. Pero kung mananatili tayo sa buhay natin na punong-puno ng mga problema, dahil sa mga problema, dahil doon sa mga katanyagan, dahil sa kayamanan, hindi natin makita yung mga bagay na gustong ipakita ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Church, kaya pwede natin sabihin sa Lord, Lord, ito na yung panahon. Ito na yung panahon, Lord. Kahit na nung edad, kaya nga po to, di po ba? Nakaka-bless. Parang hirap na siya lumakad, hirap na, pero ginawa niya pa rin. Nagawa niya to dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin, yung naranasan niya, yung kapangyarihan ng Diyos, nasa sa atin din yan. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po tayo. Kaya po sa buhay natin, marami tayong mga bagay na kailangan ma-realize. Sabi ko nga, hindi sapat na ikaw ay naging born-again Christian. Hindi sapat na ikaw ay binibless ng Lord. Salamat sa Lord dahil, di ba, binibless po tayo? Pero hindi sapat yun. May inaasahan ng Panginoon. Amen? Kung naalala po natin itong yung prodigal son, di po ba? Sabi po dito sa Luke chapter 15, mula po doon sa verse 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Amen? Alam niyo po yung time na yung time na lumayo ka sa Panginoon, yung time na nalulupaypay ka, yung sasabihin mo, babalik ako sa aking ama. Alam niyo po, hindi pwedeng sabihin mo lang. Ito talagang bumangon siya sa higaan niya at kumilos siya. Amen? Kaya nga sa Isaiah, nung nagtatanong ang Panginoon, Sino ang pwedeng maghayag ng mensahe natin para sa mga tao na nasa kapahamakan? Sino? Amen? Kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawaging anak nyo. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong alila. Amen? Nandun yung pag bumalik ka sa Panginoon, nandun na yung gusto mo na siyang paglingkuran. Amen? Gusto mo na siyang paglingkuran. Kaya nais lang na Lord, bumalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, and Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you,
yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Jesus, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Tunay, Lord, katulad ni Isaiah, nasabi niya na, nakakaawa ako. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na walang ibang makatutulong sa amin, walang iba kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Lord, maraming salamat po, dakilang Diyos, doon sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, na sa panahon ng aming downtime, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, kami nakakapagpatuloy, Panginoon. Dahil sa iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, naririto kami, Panginoon. Lord, mula sa oras na ito at sa araw na ito, Panginoon, Lord, tunay, Lord, na ipakita mo lalo ang iyong kapangyarihan sa aming buhay, Panginoon. At tunay, Lord God, na malaya ka pong kumilos. Gamitin mo po ang buhay namin. Hindi sapat, Lord, na kami ay naligtas. Kami ay makakarating na sa langit, sa piling mo. Ngunit, Lord God, hindi sapat yon. Ang nais namin, Panginoon, na kami ay magpasalamat sa iyo sa pamamagitan, Lord God, na kami gamitin mo po ang buhay namin. Yung natitirang buhay pa namin, Panginoon, nais naming ihandog sa iyo, Lord God. Sa lahat ng anuman yung sitwasyon namin, nagtatrabaho man kami ay mga bagong ina, mga magulang, na maraming mga inaalaga ang anak, o marami kaming mga bagay sa buhay na pinagkakaabalahan. Ngunit, Lord God, sabi mo nga sa iyong salita, unahin ka namin. Unahin ka namin, Panginoon. Unahin ka namin sa aming buhay. At ang nais mo ay makapamuhay kami ayon sa iyong nais, O God. Dahil ikaw ay banal na Diyos, ang nais mo na kami mamuhay na katulad mo na banal, Panginoon. Kaya, Lord God, sa panahong iyong, Panginoon, tunay, Lord God, na anuman ang pangangailangan namin, Lord, hindi mo kami pababayaan sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya, Lord God, hinihiling po namin, Lord, send us, O God. Send us, O God. Send us. Thank you, Holy Spirit, for your power, O God, sa buhay namin. Makita ka namin lagi, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi na namin pag-aari ang aming sarili. Ikaw na ang nagmamay-ari sa buhay namin. Kaya, Lord, mangyari kung ano yung kalooban mo sa buhay namin. Siya pong pangyarihin mo, Panginoon. Lord, naririto kami, Panginoon. Available at handang sumunod sa iyo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Thank you, Father God. We glorify your name, O God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more.
before. I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah, God. We thank you, Father, for allowing us to hear these things today. Maraming salamat, O God. And Panginoon, as we depart from this place, O God, we pray that you keep us protected, O God, hanggang sa muling pagkikita-kita namin sa lugar na ito, Panginoon. And in our tithes and offering, Panginoon, may these things, Panginoon, be our worship to your name, Panginoon. Paspasan po ninyo ang aming mga ikapo at handog, Panginoon, na ito ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O God. We honor you. We give thanks to you. And we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.